Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Uy, alam nyo ba? Nakauwi na si Duterte from The Hague. Ito yung video, tinan nyo. Sabi ganun yun, Rodrigo Roa Duterte nakauwi na ngayong araw galing Netherlands. Sa pag-uwi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City, isang espesyal na homecoming concert ang inihanda para sa kanya bilang pagpupugay at pasasalamat. Nakadutok doon live si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil? Mel, nagpapatuloy sa ngayon ang kasiyahan dito sa labas ng isang mall sa Davao City kung saan kasalukuyang ginaganap ang isang homecoming concert para kay former President Rodrigo Roa Duterte. Alas 5:30 ng hapon ng simulan ang Salamat Tatay Digong homecoming concert dito sa parking area sa isang mall sa Bahada, Davao City. Suot ng mga Davaoenyong narito ang t-shirt na may nakasulat na Salamat Tatay Digong. Maraming naka-line up ng mga banda at performers na magbibigay saya ngayong gabi. Inorganisa ito bilang pagpupugay at pasasalamat sa 6 na taong pagserbisyo ni dating Presidente. So, nakauwi na daw, pero ito ay fake news, mga kababayan ko. Ito ay yung after ng term niya nito, 'di ba? Tapos na yung termino niya. Si Bongbong na yung nakaupo. Ito 'yun. Yung after ng term niya, hindi ito yung galing Netherlands. Now, bakit nila ginagawa ito? Ako, personally, I don't believe na DDS ang gumawa nito eh. Nagiging trending na ito. Hindi DDS ang gumawa na itong video na to. I'm so sorry. Ayoko namang sabihin na kampo ni BBM kasi hindi naman mako-confirm. Pero I'm so sure hindi DDS ang gumawa. Ano mapapala ng DDS sa ganyan? 'Di ba? Kung gagawin ng DDS 'yan, ang lalabas, ano yung magiging effect niyan sa mga pagmumukhain nilang tanga yung mga kasamahan nila? I don't think so. Ginawa ito ng hindi DDS. Kung ito man ay ginawa ng kabila, kung ano man yung kabila, kung sino man yung kabila na yun, hindi ko alam kung sino yung kabila na yun. Kung yan ay ginawa ng kabila, hindi nakakatulong to sa inyo Yung pagmumukhain yung tanga yung yung mga supporters ng kalaban nyo. Pagdating sa politics kasi, yan ang wag na wag mong gagawin Yung gawin mong katatawanan yung mga supporters ng mga kalaban mo. Yung mismong kalaban mo, yung tirahin mo. Wag yung mga supporters pagdating sa politics. Ang sasabihin niya naman, bakit ikaw bungo, sinasabihan mong bobo at tanga yung mga supporter ng mga ghost. Hindi naman election yun 'Di ba? Hindi naman paramihan ng boto yan Makakapag-upload pa rin naman ako ng video sa kaso ko. Sa case ko kasi, kahit nasabihin ko mga bobo at tanga-tanga yung supporters ng mga kinikriticize ko, hindi nakakabawas yon sa ability ko na mag-upload ng video sa YouTube. 'Di ba? Ito kasi politics. Ang goal kasi dito, kung lalaro kayo ng politics, papanalunin yung tao na sinusuportahan nyo para iluklok sa pwesto. So, paano ba mangyayari yung kailangan niya ng maraming boto? Paano magkakaroon ng botong marami yung sinusuportahan nyo? Kung gagawa kayo ng fake news na to, palalabasin yung tanga yung mga support. Lalo magagalit yung mga supporter. Lalong hindi ka iboboto niyan. 'Di ba? Yan ang pagkakamali ng mga dilawan nung nakaraan. 'Di ba? Instead na mag-focus dun sa yung mismong plataforma at yung mismong i-criticize yung kalaban nila mismo, nag-focus sila na tirahin yung mga supporter. Tandaan nyo, likas na mapapride ang mga Pilipino. Kahit minsan nga alam na nila na totoo naman yung sinasabi mo. Hindi ka pakikinggan yan pag iniinsulto mo sila. 'Di ba? Ang layunin mo kasi
ay makuha yung supporter ng ng mga kalaban mo. Kasi boto yun eh. Kailangan mo yun sa eleksyon. Wag niyong kakantiin yung yung mga supporters ng kalaban nyo. Eh, ewan ko, kung feeling nyo effective yan, lalong hindi kayo mananalo. 'Di ba? Kung feeling nyo yung sinusuportahan nyo ay karapat dapat talaga na mamuno sa Pilipinas, iwasan nyo to. 'Di ba? Tandaan nyo yung kalaban nyo, marami-rami din ang supporters niyan. Kahit pa ba naman sabihin mong yung katulad nung sinasabi nyo na mga tanga at bobo, 'di ba? 'Di ba kadalasan naririnig ko 'yan eh. Mga DDS talaga, mga tanga-tanga at bobo. 'Di ba? Nakakatulong ba 'yon, men? 'Di ba? Sa dami ng mga 'yon, sasabihin mong tanga at bobo, lalong di kayo papanigan nun. Sa pride ng mga Pinoy, hindi lang mga DDS, kahit di naman kayo na supporter ng kabila. 'Di ba? Nila BBM, ng mga taga-Liberal Party, mapapride din naman kayo eh. Tingin nyo ba mako-convince din kayo pag kayo yung minaliit? 'Di ba? Yan ang pinaka-bobong political move talaga, yung gumawa ng fake news para ipain sa kalaban. I'm so sure hindi DDS ang gumawa nito. Anong motive naman ng DDS para gawin ito? 'Di ba? Para paligayahin ang sarili. Eh alam mo naman at the end of the day, malalaman na hindi nakauwi yung yung si Duterte galing the Netherlands eh. 'Di ba? Ewan ko dito sa politics sa Pilipinas, di ko alam kung yung mga nagsasabi na matalino sila pa rin yung bobo eh. Focus lang kayo kung kay Duterte lang. Ako gusto ko rin maayos ang Pilipinas. Kaya lang, yung pinagmamalaki nyo na nasa inyong pag-asa, paano nyo naman ipaparamdam sa kababayan natin ganyan? Paano mananalo yung sinusuportahan nyo? Lalo nang papalapit ang eleksyon ngayon, ganyan ang magiging diskarte nyo. Pag mukhang tanga yung mga milyon-milyong supporters nung kaaway nyo, mas lalong hindi kayo boboto niyan. Kahit pa sabihin nyo nasa inyo yung totoo, tapos gagawa kayo ng ganito. Come on. Dumbest political move ever. Kung sinong campaign manager na nakakaisip ng ganito, or kung sino man yung nakaisip nito na taga-kabila, bobo. Mas bobo pa kayo doon sa DDS na sinasabi nyo. Diba? Tapos sasabi ko, sigurado ba ka na hindi DDS yan? Sigurado ako. Kasi hindi naman yung ganitong galawan, parang niloko mo yung kakampi mo nito eh. I don't know, no? May gano'n na baka bobo ang mga DDS para gawin ito sa sarili nila, kahit na sarili nila niloloko nila. Maybe sa ibang paraan na pagkakaintindi nyo, pero hindi ganito. Halata namang halata namang peke talaga to eh. Yes, may kakagat nito sa ayaw at sa gusto mo, may kakagat nito. Pero ang tanong, sino ba talagang gumawa nito? Ewan ko sa inyo. Bahala kayo, no? Yan ang pinaka-dumbest political move, yung gumawa ng fake news para ipain nyo dun sa kabilang kampo. Tapos bigla magtatawanan kayo, no? Naniwala sila. Tapos meron pa akong nakita dito, no, na post. Yung inaanyayahan daw lahat ng DDS na pigilan daw ang hininga hanggat hindi nakakabalik si Duterte. Saan nga ba yung na yun? Yung post na yun? Papakita ko sa inyo ha. Ito, sure na sure ako, hindi DDS ang gumawa nito. Saan na ba yung na yan? Kasi napaka-dumb talaga nun, men eh. Ito, oh. Bilang pagsuporta kay Duterte, inanyayahan ang lahat ng DDS na
pigilan ang paghinga hanggat hindi pinapalaya si Digong. O sa tingin niyo, DDS ang gagawa niyan? Pinaka-dumb na political strategy itong ginagawa nito eh. Sige, lalong hindi kayo mananalo sa ganyan. Paano nyo iluluklok yung mga sinusuportahan nyo kung ganyan? Kasi ang kinakalaban nyo, powerful sa vote eh. Na kahit pa sabihin mong bobo yun na sumusuporta doon, kailangan mo ng boto noon para manalo kayo. Ewan ko ba sa atin kung... Tapos ito pa, ano? Ito, naniniwala ba kayo na DDS ang may gawa nito? Ayan, oh. Sabi dito, breaking news, world-renowned lawyer offers free legal aid to Duterte. In a surprising turn of events, esteemed international lawyer Johnny Sins has publicly condemned the ICC's action against former Philippine President Rodrigo Duterte, declaring the arrest illegal since as blah blah blah. 'Di ba? Maniniwala kayo dito, men? Na DDS ang gumawa niyan? Ang tanga nyo naman kung sasabihin yung DDS ang gumawa niyan. Masyadong obvious na yan. Anyway, proceed tayo dito sa main issue. Kaya hindi rin umuunlad ang Pilipinas eh. Dahil sa mga supposed to be na sasagip sa Pilipinas, ganyan ang mga pinaggagawa. 'Di ba? Tatarantaduhin yung majority. Anong mapuprove nyo doon? O let's say, maprove nyo nga na tanga-tanga at bobo yung mga supporters ni Duterte. Hindi pa rin kayo mananalo sa eleksyon. Kung ganyan ang gagawin nyo. Ano ba ang dapat gawin? Abay, hindi ko alam. Di naman ako political analyst eh. Pero kung makikita ko na ganyan ang gagawin nyo, simple lang naman anuhin yan eh. Lalong may insulto yung mga supposed to be, yung majority na boboto sa inyo. Baka ang ultimong kakampi nyo, pag nalaman na kayo din ang gumawa niyan, mawalan din ang gana sa inyo eh. 'Di ba? Wala akong kinakampihan dito, pero gusto ko yung the best para sa bansa. Kung naniniwala kayo na the best yung pinaglalaban nyo para sa ikakabuti ng bansa, huwag nyo gagawin yung mga ganitong bagay. Diba, mga men? Sige, move muna nga tayo. Next, no, ito, nagbabiral din ito eh, yung sexual harassment na tong ganito, diba, yung ginawa ni Long Mejia. Sa corporate world, may kaso na ganito sa HRE. So, play natin. Promise, kakainin ko yan kahit hindi hugas. Talaga trip na trip mo tong PA ko, ah. Hindi, yung act ngayon, ang makakapagsabi lang naman kasi kung hinaras ka, yung hinaras mo eh. Yun lang naman ang makakapagsabi nun eh. Pero kung nakikipagbiruan din naman yon sa'yo, I don't think hindi mo consider na harassment yon. Hindi, kung titingnan natin, kung sa point of view natin, bastos nga naman yon. Halimbawa, ate mo yung sinabihan na ganyan, or girlfriend mo yung sinabihan ng ganyan, ng ibang tao, or kahit kaibigan mo lang sinabihan ng ganyan, mababastusan ka para doon sa kaibigan mo. Pero, at the end of the day, ang magdi-decide pa rin kung talagang nabastos siya ay yung sinabihan. Kasi yun naman ang magdidemanda, hindi naman ikaw eh. 'Di ba? Parang sa rape din 'yan, 'di ba? Kung ginusto naman nila parehas yung nangyari, walang rape doon unless na lang kung sasabihin nung ginalaw mo na ni-rape ka talaga, na pinwersa ka. Pero dito, ang makakapagsabi lang nito na sexual harassment itong babae. Pero nakikipagbiruan yung babae. Ano? Ibigin mo ako ng hugas. Promise, kakainin ko yan kahit hindi hugas. Pero kung kunyari tumatawa-tawa yan, deep inside niyan mukhang pwede kang sabihan na sexual harassment nga. Pero kung ano man yung decision nung sinabihan niya na yun yung masusunod.
'Di ba? Kasi yun ang magdidemanda eh. I don't think na kahit gustuhin natin na yes, kung titingnan mo, mukhang nga naman yung sinabi niya na yun. 'Di ba? Pero at the end of the day, hindi naman tayo magkakaso eh, yung sinabihan eh. Next video, ito kumakalat ito eh. Nasaan na ba yun? Ito, nung una hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano nangyayari dito, pero panoorin muna natin. Akala ko anong una, drill lang ito eh. So may tao sa labas. Tapos yung si teacher tumatakbo-takbo doon. Ayun naman si teacher. Kahit pa sabihin mo, iharangan mo yon, palabas yung bukas ng pinto eh. So nakichismis ako dito sa sa comment section. Ang pagkakaano dito, nabasa ko dito somewhere eh, na yung anak daw niya ay binuli. So pumunta siya doon na may daladalang itak. Tapos parang sinasabihan siya na baliw daw. Anyway, tingnan natin yung may news nito eh. Tingnan natin yung balita nito, no. Saan na ba 'yon? Yung teacher wala ring nagawa, eh, no. To, wait lang ah. Hanapin natin yung balita tungkol diyan. Ito. Ako nag-commercial pa, wait lang. Hindi brave ang gamit ko eh. Para malaman natin kung ano ba yung nangyari dyan sa video na yan. Commercial pa ha, wait lang. Brave ang gamit ko para hindi nagko-commercial eh. Yun na. At nahuli kam sa Iloilo ang Iloilo pala. na nabunot ng isang guro. Ay, hindi to. Student. No, hindi pala ito. Sorry. Saan na yung isa? So, frontline pala yung balita na yun. Sorry. Ito yung video. Nabulabog ang isang paaralan sa Negros Oriental. Isang Negros. babae kasi ang biglang sumugod sa classroom habang may daladalang itak. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez.
Nagsisigawan ng mga estudyante ng Gihulngan National High School Annex sa Sitio sa Negros Oriental. Ang ilan sa kanila, naiyak na sa sobrang takot. Nagpupumilit kasing pumasok sa loob ng kanilang classroom ang isang babaeng may dalang itak. Ilang beses itong pinagtataga ang pinto. Kaya mga estudyante, kanya-kanyang hawak sa doorknob para hindi tuluyang makapasok ang babae. Ginawa na rin nilang panangga ang mga lamesa. Pero ang babae, hindi pa rin nagpaawat. Nakipagsagutan pa siya sa gurong nasa loob din ng classroom. Agad namang nakatawag ng barangay mga guro na ang huli ang babae may problema pala sa pag-iisip. Nasaktan sa insidente. Pero ayon sa pamunuan ng Gihulngan National High School Main, hindi ito ang unang beses na nakapasok ang babae sa campus. Wala kasing gate ang paaralan, kaya kahit sino ay may access dito. Sa ngayon, inirekomenda ng pamunuan ng paaralan na isailalim sa stress debriefing ang mga estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Alam mo, dapat mandatory na sa lahat ng school na may security guard, no? Safety ng mga bata yun eh. Magkano lang ba, magdadagdag ka na lang ng isang empleyado na paswelduhan, yung gwardiya? Mga private gumagawa niyan eh. Pero sa public, walang ganun, di ba? May ganun ba sa public? Sino mga public teachers niyan? May ganun ba sa inyo, gwardiya? Dapat pondohan ng yun eh, no? Kung government yung school, sa safety din ng mga bata, paano kung may mangyaring ganyan? Diba? Ang kwento kasi doon, sa ko doon sa comment section, yung anak niya daw binuli daw. Ayaw ko kung totoo yun, hindi naman nabanggit doon sa balita eh. Pero sinabi sa balita na may something pala yung Anyway, proceed tayo sa next balita. Ito naman yung guro daw na nahuli kam. Ano ba meron? Nahuli kam sa Iloilo ang panduduro at pananabunot ng isang guro sa isang grade 8 student. May report si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kalmado sa una ang pag-uusap ng guro at ng lalaking grade 8 student sa isang paaralan sa Pototan, Iloilo. Pero maya-maya, dinuro-duro ng guro ang 14 anyos na estudyante at pinagsasabunutan. Nangyari iyan noong March 12. Ayon sa ina ng estudyante, inutusan daw ng guro ang kanyang anak na lagyan ng bato ang trapal para sa isang event ng paaralan. Inihagis umano ng estudyante ang bato, kaya napasag at natalsikan sa mata ang guro. Doon na nagalit ang guro. Nakaginduro-duro. Accident lang naman yun. Hindi naman sinadya ng bata. No? Hindi naman sinadya ng bata. Yun, pagambal ka, sorry ka bata ko, ginggura mo siya dayon. Pag-alis ng estudyante, muli raw siyang ipinatawag ng guro at sinabunutan ulit. Nagmura pa umano ang guro. Ayon sa ina ng estudyante, nasugatan sa muka ang binatilyo. Pa-examine ta sila sa RHU. Kag dito man ang may araman tong negative na impressions ng doktor for counseling naton siya. Nahihiya nang bumalik sa paaralan ng estudyante, kaya sasailalim muna siya sa distance learning. Ang school principal hindi pumayag na humarap sa on-cam interview. Pero sabi niya, humingi na ng tawa ng guro sa estudyante at nangakong hindi na mauulit ang pananakit. Pinayuhan daw ng principal ang guro na ipairal ang maximum tolerance. Nagkausap sa Municipal Social Welfare and Development Office ang kampo ng guro at estudyante. Pero handa pa rin ang pamilya ng estudyante na magsampa ng reklamo laban sa guro. Tumangging magbigay ng panig ang guro na posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Hindi muna nagkomento ang DepEd Schools Division of Iloilo. Bagamat natanggap na raw nila ang ulat tungkol sa pananakit ng guro, ibinalik daw nila ang report sa paaralan dahil may mga kulang na detalye. Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ako, yung nangyari naman kasi na yon, malinaw naman kasing aksidente yon. Kasi 'di ba, inutusan niya yung estudyante na lagyan ng bato yung trapal daw. So para malagyan ng bato yon, kukuha ng bato, ibabato mo. Ay anong nangyari daw nung binato, nalaglag yung bato, nabasag, natamaan yung mata ng teacher. Hindi naman
kasalanan ng bata. Hindi naman intention. May intindihan ko yung teacher, kakampihan ko yung teacher, no? Kung ang nangyari, binato talaga siya sa mukha, yung sinadya. Accident yung nangyari. Kasi kung ganun talaga yung, kahit sino naman na batuhin ka sa mata, di ba? Kulang pa yung, yung ginawa. Pero hindi accident yung nangyari. Talagang mali. Hindi ko, kasi may mga nagko-comment sa baba, ang weak naman ng kabataan ngayon. Hindi hindi, kasi yung ginawa sa kanya, injustice Hindi niya naman kagustuhan yung nangyari. Inutusan siya, tapos, anyway, may video pa ba tayo dito na pag-uusapan? Ito, no, alam ko parang scripted ito. Panoorin nyo. Telepon mo ate, pakitabi. Ako yan, nagtitagpagaling ko. Kuya, ganyan ako na! Kuya! Sabi ko sa'yo ganun Pakitabi kayo. Ano na ba kasi kayo sinasaway Baba! Feeling ko scripted ito Pero may katotohanan tungkol sa ganyan. Nung ako'y nagtatrabaho sa Divisoria, 'di ba, from Valenzuela kasi ako, wala pa akong sasakyan noong time na yun nagsisimula pa lang ako. Nagji-jeep ako pagdating sa, 'di ba, Grand Central pa dati, hindi pa siya SM Caloocan. Pagdating doon, 'di ba, may tawiran doon sa harap ng Grand Central. May tawiran doon dati Pagdating doon sa harap na yun, titigil yung jeep doon. Pagsasabihan talaga kayo ng mga jeepney driver na, tago ang cellphone itago ang cellphone. May snatcher dito. Kasi meron talaga nang i-snatch doon. Tatimingan ng snatcher yan, nahabulutin ng cellphone mo pagka tapos na yung tawiran, yung pag pinapagaw na kayo ng enforcer. Habang pagtakbo ng ng jeep sa kakahablutin. Tsaka yung snatcher sa Caloocan, from labas. Huwag mo sabihin na dahil may rehas ito. Hindi, kayang-kaya nila yan. Gaganunin yung kamay sa loob. Tapos, hindi yung ganitong, yung snatcher nito, hindi ito yun Yung nasa loob na biglang, kayang hulihin yan pagka ganyan. Yung nasa loob na ganyan. Na, kaya nga feeling ko scripted to na biglang i-snatchin pababa. Tama ha? I-snatchin siya. Kayang hulihin yun Pwedeng patirin mo yun Pero ang mga snatcher talaga from labas. Diba? I don't know kung totoo to. Kung totoo man ito, naka-video na agad si Manong ng ganyan. Na talagang kitang-kita yung Hindi naman yan dashcam, di ba? Dahil sa, anyway. Pero may lesson pa rin naman na matututunan. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po yung ating mga pag-usapan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.